family. Ang aklat na pag-aaralan po natin ay Roma 13:1-7. Paggalang sa pamahalaan. So, ang sinulat nating mga verse ay 1, 3, saka 4. Dito, sa 4 nakalagay, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos. Dito inuulit-ulit na lahat ng namumulo sa pamahalaan ay lingkod ng Diyos. Sa verse 1, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang may tatag ng mga pamahalaang umiiral. So, sinulat ko to nung 8:25 AM ng umaga, 5/9/25. Basahin na po natin ang buong aklat. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay may mga lingkod ng Diyos. Ulitin natin. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos. Ito ang kanilang tungkuling ibinigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. So dito, paulit-ulit na tinutukoy lang lahat ng namumuno sa pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos.